Kailan ba pwedeng magmay-ari ang foreigner ng lupa sa Pilipinas? Alamin po natin. Alam naman natin na ang mga foreigners bawal bumili ng lupa sa Pilipinas. Bawal po silang maging may-ari ng lupa sa Pilipinas. Kaya ano ginagawa ng ibang foreigner? Ipinapangalan yung lupa sa Pilipino. Pero ito po ang mahirap dyan. Sabihin natin, gusto nang bawiin ng foreigner yung lupa sa Pilipino. Pwede ba niyang mabawi? Hindi po siya pwedeng mabawi. Ang tawag po dito, in pari delicto. Kasi yung parehong partido, yung foreigner at saka yung Pilipino, pareho po silang pumasok sa isang illegal transaction. So, the courts will leave them as they are. So, yung courts po, hindi po magi-intervene dun sa transaction. Hindi po ibibigay yung lupa dun sa alien. The courts will leave them as they are. In other words, kung ano yung transaction before sila mag-file ng petition o before magkaroon ng kaso, yun pa rin yung magiging situation pagkatapos ng kaso. So, ano po mangyayari dyan? Mare-retain po sa Pilipino yung lupa. In other words, sa Pilipino na po yung lupa na yung kahit na ang bumili naman po talaga yung foreigner. Kasi hindi po pwedeng ibigay sa foreigner yung lupa because that would violate the Constitution. Ngayon, attorney, may mga pagkakataon ba na pwedeng magmay-ari ang isang foreigner ng lupa sa Pilipinas? Meron po. Dalawang instances po. Yung una, tinatawag nating hereditary succession. Attorney, ano ba hereditary succession? Yan po yung succession by operation of law. Nako, malalim pa rin. Hindi pa rin natin na-explain ng tama. Bibigyan ko kayo ng examples, no? Dalawa. So, unang example tayo. Si Juan ay isang Filipino. Meron siyang anak. American citizen yung anak niya. Si Juan ngayon, bago mamatay, meron siyang farmland sa Philippines. Tanong, pwede bang maipasa yung farmland na yun sa anak niyang American citizen? The answer is yes. Bakit po? Because the succession will take effect by operation of law. Kahit na walang last will and testament si Juan, mapupunta po talaga yung lupa sa anak niya. Dahil anak niya yun eh. Heir niya yun. Intestate, legal heir niya anak niya. So hereditary succession po yan. O pangalawang example naman tayo. Sabihin natin, si Juan Filipino. Meron siyang girlfriend, American citizen. Tanong, pwede bang gumawa ng last will and testament si Juan at ibigay niya yung lupa niya doon sa girlfriend niyang American citizen? The answer is no. Bakit po? Because in this case po, the succession will not take effect by operation of law. Why will this take effect? No, succession. Because of the voluntary act of Juan. Kung hindi po isinulat ni Juan sa last will and testament na ibibigay niya yung lupa sa kanyang girlfriend, hindi po mabibigyan yung girlfriend niya ng lupa sa Pilipinas. So in that scenario, hindi po pwede yung provision na yun. Null and void po yun. Hindi po pwedeng maipasa yung lupa sa isang American citizen na foreigner. Tandaan niyo po, no? Kapag anak yan, legal heir yun. Pwedeng mapasa talaga sa kanya yung lupa kahit American citizen siya. Bakit? Because the succession in that case took effect by operation of law. In other words, hereditary succession. Attorney, may isa pa bang instance kung saan pwedeng magmay-ari ang isang foreigner ng lupa sa Pilipinas? The answer is yes. Ito po yung pwede talagang i-apply in real life na madalas pong nangyayari ito. Ano po itong second scenario na ito? Ito po yung mga dating natural-born Filipino citizen na na-naturalize abroad. Gawa natin example. Sabihin natin si Juan, natural-born Filipino citizen. Later on, nagpunta ng US, nagkaroon ng green card,